Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Berto. Taong 2002, probinsya ng Rizal. May mga taong biniyayaan ng kakaibang katangian na mula pa sa kaitaasan. Ngunit meron ding mga taong nagmula ang kakayahan sa kalikasan. Ito ang karanasan ni Berto, kilalang manggagamot sa kanilang lugar. Mula sa pisikal na sakit hanggang sa mga mapanlarong engkanto, hindi pinapalampas ng binata. Nag-iisa sa kanilang lugar si Berto, kaya siya ang lapitan ng halos lahat ng mga nagpapagamot. Dahil ang susunod na manggagamot ay sa kabilang bayan pa. Mangyari po, pumila lang ng maayos. Pasensya na po kung natagalan kayo sa pag-aantay. Medyo marami kasing pasyente ngayon eh. Wika ni Berto sa kanyang mga pasyente. Araw ng Huwebes, Sabado ang tanggap niya ng mga pasyente. Dahil nagtatrabaho ang binata sa isang pribadong kumpanya sa kanilang bayan sa ibang araw. Ngunit kung minsan, hindi nito may iwasan ang mga taong bigla na lang magpupunta sa kanilang tahanan. Hindi ito tinatanggihan ng binata dahil alam niyang labag ito sa kanilang alituntunin bilang manggagamot. Kaunting pagpapaliwanag tungkol sa pinagmulan ng kakayahan ni Berto. Ang katotohanan, hindi alam ng binata kung saan nag-ugat ang kakayahan ng kanilang pamilya. Ngunit alam niyang ipinasa ito sa kanilang henerasyon. Siya ang naging tagapagmana ng kanyang lolo Fernan dahil nasa ikatlong henerasyon ang binata. Hindi na nagawang magtanong pa ni Berto sa kanyang lolo tungkol sa kanilang kasaysayan dahil na maalam na ito nang ipasa sa kanya ang kakayahan. Sa kabila ng modernong mundong ginagalawan, marami pa din ang naniniwala sa mga kagaya ni Berto. Isa na dito ang kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Joseph. Balita ko ang daming nagpagamot sa'yo nung nakaraan ah. May magandang babae ba? Minsan nga isama mo ko para maranasan ko kung paano manggamot kapag chicks yung pasyente. Wika ng kaibigan. Tumigil ka nga sa kalokohan mo, Joseph. Bukas manggagamot ako. Kung gusto mo, pumunta ka sa bahay. Tugon ni Berto. Kinabukasan dumating nga ang kaibigan nito. Hindi para manood, kundi bilang pasyente. Hoy Bert, hindi ko inaakalang magiging pasyente mo ako. O bakit ba? Anong nangyari sa'yo? Kasi nung maghiwalay tayo kahapon, biglang sumama yung pakiramdam ko eh. Tapos kaninang umaga, halos hindi ako makabangon. Nagpatid na nga lang ako sa pinsan ko eh. Tignan mo na lang ako pare. Pagpapaliwanag ni Joseph. Maupo ka dyan. Sandali lang at kukuha ako ng mga gamit ah. Talagang ikaw ang nauna sa lata. Muling wika ni Berto. Matapos kumuha ng mga kagamitan, sinimulan nito ang paggamot sa kaibigan. Laking gulat ni Joseph dahil kakaiba ang pamamaraan ng panggagamot ni Berto. Bakit parang nakakaramdam ako ng kuryente pare? Tanong ni Joseph. Yan ang pamamaraan ng panggagamot na minana ko pa sa lolo ko. Gumagamit kami ng mahinang kuryente para tukuyin at gamutin ang mga karamdaman ng pasyente namin. Kagaya nga ng sayo. Itigil mo na ang pag-inom. Yan ang pinagmula ng sakit mo. Yung sobrang pag-inom ng alak. Pagpapaliwanag ni Berto. Paano mo nagagawa yan pare? Kakaiba yung pamamaraan mo ah. Saan ba nanggagaling yung kuryente? Muling tanong ni Joseph.
Hindi to sinagot ni Berto sa kadahilanang maraming pasyente ang nakapila sa labas ng tahanan. Sa susunod ko na sasagutin yung tanong mo. Marami kasing nakapila oh. Ayos na yan, magaling ka na. Sundin mo na lang yung mga sinabi ko sa'yo. Wika ni Berto. Tumayo si Joseph, ngunit hindi ito umalis. Dito na muna ako pare. Wala naman akong gagawin sa bahay eh. Tugon ni Joseph. Hinayaan na lang ni Berto ang kaibigan. Total nanonood lang din naman ito sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ng binata sa lahat ng pasyente, saka pa lamang ito nagtanong. Ibang klase. Talagang dinadagsakan ng tao dito, no? Akalain mo simula kaninang umaga hanggang alas 5 ang daming nakapila. Wika ni Joseph. Ganun talaga pare. Marami ang nangangailangan ng tulong natin eh. Hindi naman pwedeng tanggihan. Tugon ni Berto. Hindi ka ba napapagod pare? Ang dami ng pasyente mo eh. Paniguradong nakakapagod yung tumayo, yung maghihilot ka pa. Saka napansin ko sa'yo, hindi ka pa nagtatanghalian ah. Muling wika ni Joseph. Sanay ang katawan ko pare. Sa umaga kakain lang ng agahan tapos yung sunod na kain ko hapunan na. Talagang sanayan lang yan. Tugon ni Berto. Eh yung ginawa mo kanina, saan nanggaling yung kuryenteng ginamit mo? Tanong ni Joseph. Talagang hindi mo pa nakakalimutan eh. Sige na nga, alam kong hindi mo ako titigilan eh. Dahil dito sa bato at saka sa ilang orasyon. Wika ni Berto. Eh anong klaseng bato yan pare? Parang kakaiba. Ang sabi sa akin ni Lolo, pangil daw ng kidlat. Dito nang gagaling ang bertud na ginagamit namin sa panggagamot. Pangil ng kidlat? Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan ah. Alam ko may mga pangil ang hayop, yun yung ginagawang anting-anting. Pero yung kidlat, meron pala nun? Oo pare, kakaiba nga ito eh. Kasi ang sabi ni Lolo, may kakayaan to magparusa sa mga mangkukulam, aswang, mambabarang. Hindi lang ako sigurado kasi hindi ko pa naman nasusubukan. Di ba kilalang manggagamot yung lolo mo? Malamang nasubukan niya na yan kaya nasabi niya sa'yo. Ang kwento kasi sa akin ni tatay nun, talagang habulin ng mga aswang at ibang elemento ang nanay ko. Kaya palagi nakabantay sa kanila si Lolo Fernan. Lalo na nung ipinagbubuntis pa lang ako ni nanay. Sabi ni Lolo, ilang beses siyang nakipagto sa aswang nung gabing pinapanganak ako. We, totoo ba yan pare? Yan ang kwento ng tatay ko sa akin. Sabi pa nga niya, ito din daw yung gamit ni Lolo para palayasin yung aswang na yun. Ayos naman pala yung pangil ng kidlat mo eh. Pwede palang gamiting armas yan. Pag-uusap ng dalawa. Nahinto ang mga ito. Biglang pumasok ng tahanan ang ama ni Berto. Tama ka. Pwedeng gawing sandata ang pangil ng kidlat. Pero hindi pwedeng gamitin sa walang katuturang bagay. Wika ni Mang Boyong. Magandang gabi po, Mang Boyong. Eh paano namang ginagawang sandata ni Mang Fernan itong pangil ng kidlat? Tanong ni Joseph. Ang totoo, hindi ko alam kung anong nangyari. Basta nakita ko lang, isang puting liwanag na parang ahas ang lumabas sa kamay ni tatay nung nakikipaglaban siya sa aswang. Tugon ni Mang Boyong. Maging si Berto ay naging interesado sa kwento ng ama. Ang alam nito, ginagamit ang mutya ng pangil ng kidlat para makapanggamot. Hindi po na ituro sa akin ni Lolo Fernan ang lahat ng tungkol sa mutya.
Yung pamamaraan lang sa panggagamot yung nasabi niya eh. Pero hindi ang paraan para gamitin sa pakikipaglaban. Wika ni Berto. Sinadya ng lolo mong wag ituro ang bagay na yun dahil hindi naman kailangan. Sa panahon ngayon, bihira na ang pag-atake ng mga aswang. Mas gugustuhin na lang nilang manahimik kaysa makigulo sa mga tao. Tugon ni Mang Boyong. Kung sa bagay, tama nga po kayo. Simula nang manggamot ako, 5 taon na ang nakakalipas. Ni minsan hindi ako nagkaroon ng inkwentro sa mga aswang. Puro panglalaro ng engkanto o hindi kaya naman pisikal na sakit ang ginagamot ko. Wika ni Berto. Mas mabuti ng ganon, Berto. O siya, nakapagsaing na ako. Tara sa kusina nang makapaghapunan. Ikaw, Joseph, dito ka na kumain. Tugon ni Mang Boyong. Matapos kumain, hinatid ni Berto ang kaibigan sa sakayan ng tricycle papunta sa kanilang bayan. Dumiretso ka na lang uwi ah. Huwag nang dumaan dyan sa mga kaibigan mo sa kanto. Konti na lang mabubutas na yung bituka mo eh. Wika ni Berto. Oh pare, huwag kang mag-alala. Hindi na muna ako iinom, magpapahinga ako. Sige ah, kita na lang tayo bukas sa trabaho. Tugon ni Joseph. Pag-alis ng sinasakyang tricycle ay umuwi na din si Berto. Malapit lang sa kanilang tahanan ang paradahan. Pero kailangan mong dumaan sa isang kawayanan bago makarating sa lugar. Habang naglalakad, nakaramdam ng kuryente ang binata mula sa mutya ng kidlat. Naroon ito sa kanyang bulsa. Nanayo din ang buhok nito sa batok, kaya biglang napahinto ang binata upang magmasid sa paligid. Hinawakan ng binata ang mutya. Alam ni Berto na may kung anong nilalang ang nagmamasid sa kanya sa paligid. Kung sino ka man, kung naririnig mo man ako, lumabas ka at sabihin mo sa akin kung ano ang sadya mo. Wika ni Berto. Ngunit walang sumasagot. Wala ring nagpakita. Kaya nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Nasa kalagitnaan na ito ng kawayanan nang biglang magduktong ang dalawang dulo ng mga kawayan mula sa magkabilang bahagi ng daan. Hindi alam ni Berto kung ano ang kakarapin niya ng mga oras na yun. Pero malinaw sa binata na hindi maganda ang intensyon ng kung anong nilalang na nakamasid sa kanya. Nanatiling nakatayo ang binata sa gitna ng daan. Ilang minuto pa. Walang nagpakita. Magpapatuloy na sana ito sa paglalakad nang biglang may kung anong lumabas mula sa kawayanan. Pagapang itong naglakad papunta kay Berto, bahagyang napatras ang binata. Akmang tatakbo na sana ito nang biglang maramdaman ang pag-init ng hawak niyang pangil ng kidlat. Huminto ang binata upang pagmasdan ng nilalang. Nakita niya itong nakatuwad sa gitna ng daan. Maliwanag ang buwan ng mga oras na yon, kaya kita ni Berto ang figura ng isang taong may mahabang buhok. Humahangos ito na tila gutom na gutom. Sinubukang kausapin ng binata ang nilalang, ngunit hindi ito sumasagot sa kanya. Kung ano man ang intensyon mo, huwag mo nang ituloy. Siguradong mapapahama ka lang. Wika ni Berto. Marahang nag-angat ng ulo ang nilalang. Hanggang sa tumambad sa binata ang nagliliwanag nitong mga mata. Dito niya napagtanto na ang karap, isang uri ng aswang. Walang yan naman oh. Kanina lang napapag-usapan ka namin, tapos ngayon nagpakita ka talaga. Narinig mo ba yung sinabi ng tatay ko kanina?
Muling wika ni Berto. Umangin lang malakas ang nilalang. Bigla itong tumalon papunta sa binata. Sa takot ni Berto ay napasigaw ito. Nagtakip na lamang ng mata. Walang ano-ano. Biglang sumigaw ang nilalang. Nabalot ang paligid ng matapang na amoy ng asupre at nasusunog na karne. Dahan-dahang iminulat ni Berto ang mga mata. Laking gulat nang makita ang malaahas na puting liwanag. Nagpapaikot-ikot sa kanyang katawan. Ibinaling nito ang tingin sa aswang. Nakitang natutupok ito sa gilid ng daan. Kaya naman pala hindi tinuro sa akin ni Lolo kung paano kang papalabasin. Kusa ka palang darating sa oras ng panganib. Salamat, kaibigan. Wika ni Berto. Matapos ay naglaho ang puting ahas na tila pumasok sa hawak niyang mutya. Dali-daling umuwi ang binata upang ikwento sa ama ang nangyari. Ngunit bago pa man ito magsimula, inunahan na siya ni Mang Boyong. Ang lakas ng kidlat kanina. Mukhang dun sa kawayan tumama. Nakita mo din ba? Tanong ni Mang Boyong. Ang totoo tay, ako po yung may gawa nun eh. Sinalubong kasi ako ng aswang eh. Pinag-usapan lang natin. Ayan, nagpakita tuloy. Tugon ni Berto. Nung una ay ayaw pang maniwala ni Mang Boyong. Dinala siya ni Berto sa lugar. Nakita ng matanda ang tumpok ng abo sa gilid ng daan. Tama ka nga, pambihira. Pinag-uusapan lang natin kanina. Talagang nagpakita. Nagkaroon ka kagad ng engkwentro sa kanila. Wika ni Mang Boyong. Oo nga tay. At talagang papatayin ako ng isang to kanina. Likas sa mga aswang ang manalakay. Lalo na kung nararamdaman nilang may makukuha sila mula sa biktima. Hindi lang pagkain ang habol nila sa mga tao. Kinukuha din nila ang enerhiyang dumadaloy sa katawan natin. Swerte kung mataas ang dunga ng taong nabibiktima nila dahil nadadagdagan ng lakas. Wika ni Mang Boyong. Ang mabuti pa umalis na tayo dito tay. Baka magdatingan pa yung kamag-anak niyan eh. Tugon ng binata. Pagdating sa tahanan, mabilis na pumasok sa kwarto si Mang Boyong at nang lumabas ito ay meron siyang dalang libreta. Ito yung mga libreta ng dasal na iniwan ng lolo mo sa akin. 1 linggo yun bago siya mamatay eh. Kabilin-bilinan niya, ibigay ko sa iyo mga ito sa tamang panahon. Wika ni Mang Boyong. Libreta. Para saan naman po yung mga dasal na to? Tanong ni Berto. Mga dasal at talandro ng mutya ng kidlat. Nandyan din kung paano mong mapapasunod ang gabay. Pag-aralan mo lang dahil ikaw naman ang gagamit niyan. Wika ni Mang Boyong. Buong gabi itong binasa ni Berto. Ngunit hindi niya lubos na uunawaan ang mga dasal dahil nakasulat ang mga ito sa salitang Latin. Kinabukasan, habang naghahandang pumasok sa trabaho, tinanong siya ng ama tungkol sa libreta. Ano Berto? Kumusta naman ang pagbabasa mo ng mga dasal? May naintindihan ka ba? Tanong ni Mang Boyong. Wala nga tay. Parang sumakit pa nga yung ulo ko kakabasa ng mga dasal. Bakit kasi nakasulat sa Latin ng mga yun eh? Wika ni Berto. Tanging si Lolo Fernan mo lang ang nakakaintindi ng mga dasal na yan. Hindi niya din itinuro sa akin ang ibig sabihin at kung saan ginagamit ang mga orasyon. Kaya hanggat maaari, huwag mo itong gagamitin. Muling wika ni Mang Boyong.
Hayaan mo na tay, siguro hindi pa panahon para gamitin ko yung mga dasal na yan. Kahit nga yung mga simbolo, hindi ko din maintindihan eh. Wika ni Berto. Matapos mag-agahan, pumasok na ito sa trabaho. Pagdating sa opisina, nakaugalian ni Berto na hanapin ng kaibigan. Ngunit laking pagtataka nito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na huling pumasok si Joseph. Nagtanong din si Berto sa mga gwardiya. Ayon sa mga ito, hindi nila nakitang pumasok ang kanyang kaibigan. Nagtaka ang binata dahil hindi naman ugali ni Joseph ang mahuli o lumiban sa trabaho. Pwera na lang kung talagang masama ang lagay nito at hindi kayang bumangon. Pagkatapos ng trabaho, nagpa siya si Berto na puntahan ito sa tinutuluyan. Ayon sa napagtanungan, umalis ito kasama ang ilan sa mga kaibigan sa boarding house. May sinabi po ba kung saan siya pupunta? Tanong ni Berto. Wala naman iho. Pero ang pagkakadinig ko kay Joseph, luluwas daw sila ng Quezon. Nagtataka nga ako dahil hindi kanya kasama eh. Wala ba siyang nabanggit sa'yo? Tugon ng kasera na ang pangalan ay Aling Maming. Wala po eh. May pasok po kasi kami ngayon. At sa Webes pa ang susunod na day off. Kaya imposibleng a-absent yun para gumala. Tugon ni Berto. Nga pala iho. Pansin ko din na parang may iba sa kilos ng kaibigan mo nung mga nakaraang araw. Palaging tulala. Parang may malalim na iniisip. Wika ni Aling Maming. Teka, hindi naman ganun yung kilos niya nung nakaraang araw. Dumalaw kasi siya sa bahay para magpatingin sa akin. Ano kayang nangyayari sa taong to ngayon? Muling wika ni Berto. Matapos makipag-usap kay Aling Maming, nagpaalam na ito na uuwi muna. Habang nag-aabang ng masasakyan, napansin nito si Joseph na naglalakad kasama ang ilang kalalakian. Balisa ang kaibigan. Panay ang lingon sa paligid na tila may kung anong kinakatakutan. Nabalot ng kuryosidad si Berto kaya sinundan niya ang mga ito. Nagpatuloy sa paglalakad ang pangkat hanggang sa marating nila ang mataong lansangan ng bayan. Biglang nawala sa paningin ng binata ang kaibigan at mga kasama nito. Naloko na. Saan kaya nagpunta ang mga yun? Tanong ng binata sa sarili. Naglakad ito patungo sa maraming tao hanggang sa marating ng binata ang isang maliit na eskinita. Wala nang lagusan sa lugar na yon, kaya bumalik na lang ito. Ngunit nang papalis na ay napansin ng binata ang panyo ng kaibigan. Dali-dali niya itong dinampot at sa tapat ng panyo, nakita niyang nakabukas ang pintuan ng isang gusali. Sa isip ng binata may ginagawa na namang kalokohan ng kaibigan, kaya pinasok niya ang pintuan upang sunduin ito. Nang makarating sa loob ng gusali si Berto, naramdaman nito ang biglang pag-init ng mutya. Alam niya na nasa panganib siya ng mga oras na yon, kaya maingat siyang naglakad. Hindi kalayuan, naririnig ng binata ang tawanan ng ilang kalalakian. Kasunod nito ang boses ni Joseph na parabang nagmamakaawa. Sinundan ni Berto ang ingay. Nakita nito ang kaibigang nakaluhod sa sahig habang pinapaikutan ng mga kalalakian. Parang awa nyo na. Kunin nyo na ang lahat ng gamit ko. Pati yung pera ko, huwag nyo lang ako papatayin. May nanay at tatay akong umaasa sa akin. Wika ni Joseph. Pasensya na pero hindi pera ang kailangan namin sa'yo,
kundi ang kaluluwa mo. Hindi ba napangako mo yan sa amin? Wika ng lalaki. Dindo, hindi naman kayo nagtagumpay sa pinapagawa ko eh. Hanggang ngayon, buhay pa rin yung taong lumapastangan sa kapatid ko. Tugon ni Joseph. Hindi namin problema kung nabuhay siya. Sumunod kami sa kontrata. Kaya sana, ikaw din tuparin mo ang pinangako mo. Tugon ng lalaking nagngangalang Dindo. Sa pagkakataong iyon lumabas sa pinagtataguan si Berto. Kinumpronta ang mga kalalakian. Wala kang ibibigay na kahit ano sa mga yan, Joseph. Tumayo ka dyan at lumapit ka dito. Wika ni Berto. O ikaw, sino ka? Paano ka nakapasok sa lugar na to? Tanong ni Dindo. Hindi na mahalaga kung paano ako nakapasok sa lugar na to. Pakawalan mo ang kaibigan ko kung ayaw niyong masaktan. Tugon ni Berto. Tinawanan siya ng grupo. Masaktan. May sira ba yung utak mo? Kilala mo ba kung sinong kausap mo? Tanong ni Dindo. Wala akong pakialam sa'yo. Pakawalan mo ang kaibigan ko. Pangalawang babala to kung ayaw mong mapahamak. Tugon ni Berto. Wala kang alam. Walang alam yung isang to, no, kung sino yung binabangga niya. Joseph, bakit hindi mo sabihin sa kanya kung sino ako? Wika ni Dindo. Hindi ka na dapat pumunta dito, Berto eh. Hindi mo sila kakayanin. Mula sila sa angkan ng malalakas sa mangkukulam. Umalis ka na pare, kaya ko na to. Tugon ni Joseph. Mas lalo mo akong binigyan ng dahilan para manatili dito. Uulitin ko sa ikatlong pagkakataon. Pakawalan mo ang kaibigan ko kung ayaw niyong mapahamak. Muling wika ni Berto. Napansin ni Dindo ang pagkislap ng kamao ng binata. Unti-unti itong nagliliwanag hanggang sa mamuo sa kamao ang malaahas na puting liwanag. Kaya naman pala, Isa ka palang Bertudes. Kaya ang lakas ng loob mong sugurin ako sa aking teritoryo. wika ni Dindo sabay senya sa kanyang mga kasama. Sumugod ang mga ito. Mabilis na inilapat ni Berto ang kanyang kamay sa sahig. Kumalat sa paligid ang malakas sa boltahe ng kuryente, dahilan para manginig ang mga kasamahan ni Dindo. Kinuha ni Joseph ang pagkakataong iyon para tumakbo papunta sa likuran ng kaibigan. Salamat pare. Kung di ka dumating dito malamang patay na ako eh. Wika ni Joseph. Mamaya na tayo mag-usap. Marami kang dapat ipaliwanag sa akin. Tugon ni Berto. Muling ibinaling ang tingin sa kalaban. Walang iya ka. Anong ginawa mo sa mga kasama ko? Tanong ni Dindo. Nakikita mo naman siguro kung ano yung nasa kamay ko, di ba? Ngayon kung ayaw mong matulad sa kanila, umalis ka na. At huwag mo nang guguluhin pa si Joseph. Tugon ni Berto. Huwag ka masyadong mayabang. Nanalo ka sa ngayon. Dahil hindi ko inaasahan na may kakilala palang taong kidlat si Joseph. Humanda ka. Sa susunod nating pagkikita, ikaw na ang pababagsakin ko. Wika ni Dindo. Mabilis itong tumakbo palabas sa lugar. Ikaw naman, sumama ka sa akin sa bahay. Ipaliwanag mo ang lahat ng to.
Wika ni Berto habang hawak sa batok ang kaibigan. Aray ko, pare masakit. Oo na, sasama na ako. Tugon ni Joseph. Pagdating sa tahanan ni Berto, pinaliwanag nito ang nangyari. Ayon sa kanya, 2 taon na ang nakakaraan ng gasain ng kapitbahay nila ang kanyang kapatid. Nakatakas ito. Hindi nagawang mahanap ng kapulisan. Kaya naman nagpasya si Joseph na ilapit sa isang mangkukulam ang kaso. Sa kasamaang palad, hindi humingi ng bayad na pera ang mangkukulam. Ang gusto niyang kapalit ay ang kaluluwa ng binata. Desperado na si Joseph ng mga sandaling iyon. Saka gustuang may pagigante ang nangyari sa kapatid. Pumayag ito sa alok ng mangkukulam na ama ni Dindo. Hindi kita sinisisi sa ginawa mo. Naiintindihan ko. Pero mali pa din ang pakikipagkasundo mo sa kampo ng demonyo. Una sa lahat, Joseph, hindi mo pagmamay-ari ang kaluluwa mo upang isangla. Ikalawa, pwede ka namang humingi ng tulong sa akin. Bakit hindi mo ginawa? Wika ni Berto. Ang alam ko kasi dati manggagamot ka eh. Hindi ko naman alam na may ganyang kang katangian na sobrang lakas eh. Kung alam ko lang, edi sana lumapit na ako sa'yo. Pagpapaliwanag ni Joseph. Napagtanto ni Berto na tama ang kaibigan. Kamakailan lamang niya natuklasan ang kakayahan. Pasensya ka na kung napagsasabihan kita ha. Alam mo naman na ikaw lang yung kaisa-isa kong kaibigan dito eh. Nag-aalala ako sa'yo. Paniguradong babalik yun si Dindo. Ikaw ang una niyang hahanapin. Ang mabuti pa, dumito ka muna sa bahay. Wika ni Berto. Nakakahiyaman pero tatanggapin ko yung alok mo. Wala na akong ibang lalapitan eh. Wala din akong pagpipilian eh. Natatakot ako sa mga mangyayari pare. Wika ni Joseph. Simula ng araw na yun, naging maingat na ang dalawa sa mga kilos. Palaging magkasama ang mga ito kapag uuwi. Hindi na rin lumalabas ng bahay si Joseph. Lumipas ang mga araw. Wala namang nangyaring masama sa dalawa. Nagpatuloy sa panggagamot si Berto tuwing wala itong pasok sa trabaho. Katuwang nito ang kaibigan sa gawain. Isang hapon, maagang natapos ang gamutan. Nagpasya ang dalawang pumunta ng bayan upang bumili ng mga kailangan. Habang naglalakad sa palengke, muling naramdaman ni Berto ang pag-init ng mutya. Huwag kang lalayo sa tabi ko ha. May nararamdaman akong hindi maganda. Wika ni Berto. Uy pare, huwag ka namang manakot ng ganyan. Tugon ni Joseph. Alam niya na anumang oras, maaari silang sugurin ni Dindo. Lalo pat isa sa mga lugar na pinupuntahan nito ay ang palengke. Hindi ako nananakot pare. May panganib sa paligid. Nararamdaman ko ang pag-init ng mutya sa bulsa ko. Wika ni Berto. Dali-dali silang lumabas ng palengke. Pumunta sa lugar kung saan walang tao. Sa isip ni Berto, maaaring sumugod ang mga kalaban. Mas maganda ang lugar na ito upang walang madamay. Anong ginagawa natin dito sa likod ng palengke? Dapat umuwi na lang tayo eh. Wika ni Joseph. Hindi tayo pwedeng umuwi. Kung sakaling sina Dindo nga ang nakasunod sa atin, mas lalong delikado kung dadali natin sa bahay. Sa ngayon, yun lang ang pinakaligtas na lugar para sa'yo. Tugon ni Berto. Maya-maya nakita ng dalawa ang matandang lalaking naglalakad papunta sa kanila.
Nakatitig ito kay Joseph. Nakita ng binata ang takot sa mata ng kaibigan. Siya yung matandang mangkukulam eh. Diyan ako humingi ng tulong. Wika ni Joseph. Ganun ba? Huwag kang lalayo sa tabi ko ha. Tugon ni Berto. Huminto ang lalaki sa kanilang harapan. Marahang dinukot ng binata ang kanyang mutya sa bulsa. Ngunit bago pa man ito mailabas, nagsalita na ang matanda. Ikaw ba ang sinasabi sa akin ni Dindo? Yung taong tumulong sa binatang to? Tanong ng matanda. Ako nga. Ikaw ba yung mangkukulam na ama ni Dindo? Tanong ni Berto. Tama ka. Graciano ang pangalan ko. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang pangalan mo? Tugon ni Graciano. Berto naman ang pangalan ko. Anong kailangan nyo? Tumawa ng malakas si Graciano at muling nagsalita. Hindi pa ba halata kung ano ang kailangan ko? Naniningil ako sa pangakong kabayaran ng batang yan, oh. Siya lang ang pakay ko. Kaya kung ayaw mong madamay at lumaki pa ang atraso mo sa akin, huwag ka nang makialam, kagaya ng ginawa mo sa anak ko. Babala ni Graciano, pero hindi nakinig si Berto. Kaibigan ko yung taong to eh. Kung madamay man ako, walang kaso. Ngayon, kung magpupumilit kang saktan ng kaibigan ko, pasensyahan tayo. Hindi kita uurungan. Tugon ni Berto. Napakatapang mo. Hindi mo alam kung anong gulo ang pinapasok mo. Muling wika ni Graciano. Nakatitig lang ito kay Berto. Naramdaman ng binata ang biglaang pagbigat ng katawan. Anong ginawa mo sa akin? Wala pa sa ngayon. Ang nararamdaman mo, maliit na bahagi pa lang ng aking kaalaman. Kaya kung ako sa'yo mag-isip ka, gusto kong makita ang totoo mong kakayahan. Kaya papalampasin din kita sa ngayon. Pero sa susunod nating pagkikita, sisiguraduhin ko na hindi mo na uli magagamit ang kapangyarihan mo. Masaya yung ganito eh. Pinaglalaroan muna ang kalaban bago patayin. Tugon ni Graciano. Naglakad ito palayo at muling nakagalaw si Berto. Nakaramdam ng matinding takot ang binata. Hindi nito akalaing ganong kalakas ang kapangyarihan ng ama ni Dindo. Ano ba tong pinasok natin, Joseph? Mukhang hindi natin kakayanin yung matandang yun ah. Wika ni Berto. Sabi ko naman sa'yo eh. Di ba sabi ko huwag ka nang makialam? Tugon ni Joseph. Huli na ang lahat para umatras. Nandito na to eh. Ang kailangan ko na lang pagandaan ng susunod naming pagharap. Umalis na tayo dito. Baka kung ano pa ang mangyari. Dali-daling umalis ang dalawa at pagdating sa bahay, diretsyong pumasok sa kwarto si Berto. Binuklat ang libretang ibinigay sa kanya ng ama. Oh, ano yan pare? Para sa naman yan? Tanong ni Joseph. Libreta ang tawag dito. Mga dasal para mas mapalakas ang hawak kong mutya. Tugon ni Berto. Tinignan ito ni Joseph at marahang binasa. Teka, mga Latin yung nakasulat dito ah. O bakit? Marunong ka magbasa? Oo naman. Hindi lang nababasa, naiintindihan ko pa. Kung di mo natatanong, dati akong sakristan sa simbahan eh. At ang paring pinaglilingkuran ko, gumagamit ng salitang Latin kapag nagmimisa. Kaya pamilyar sa akin yung mga salitang to.
pag-uusap ng dalawa. Laking tuwa ni Berto dahil sa mga narinig. Pinabasa niya ang mga nakasulat sa kaibigan. Isa-isa itong sinali ni Joseph sa salitang Tagalog. Walang ya. Ang tagal ko nang namumblema kung sino makakatulong sa akin. Andiyan ka lang pala. Wika ni Berto sabay akbay sa kaibigan. Ikaw naman kasi. Hindi ka naman nagtatanong eh. Tugon ni Joseph. Pinag-aralang mabuti ni Berto ang nilalaman ng libreta, maging ang kahulugan ng mga simbolong nakapaloob dito. Sa maikling panahon, lubos niyang naunawaan ang mga dasal at kung para saan ang mga ito. Ngayon, hindi na ako natatakot na harapin si Graciano o Dindo. Alam ko na kung paano gamitin ang bertud ng mutsyang hawak ko. Wika ni Berto. Sumaktong araw ng gamutan, kaya masusubukan nito ang bagong kaalaman. Unang pasyente ng araw na yon, isang lalaking namamaga ang muka. Ayon sa mga kaanak, nanguha ito ng kabute sa gubat. Nang makabalik ay nagsimula ng indahin ng pananakit ng ulo. Kinabukasan namaga ng husto ang muka na halos hindi na maidilat ang mga mata. Unang tingin pa lang ni Berto, agad niyang natukoy ang karamdaman ng lalaki. Ako nang bahala sa kanya. Joseph, sabihan mo ang mga taong wag munang papasok ha. At ikaw naman magbantay ka muna doon sa labas. Baka madamay ka. Wika ni Berto. Dali-dali namang lumabas si Joseph. Sinimulan ni Berto ang panggagamot. Inusal nito ang mga dasal na natutunan. Inihip sa noo ng pasyente. Kasunod nito ay tinapat niya ang pangil ng kidlat sa dibdib nito. Sunod-sunod na dasal ang inusal ng binata. Nanginig ang katawan ng pasyente at napapasigaw ito. Tama na. Nasasaktan ako. Wika ng pasyente. Alam ni Berto na ang nagsasalita ng mga sandaling iyon ang engkantong nagbigay ng sakit sa lalaki. Akala ko hindi ka pa magpaparamdam eh. Sabihin mo kung ano ang ginawa mo sa lalaking to. Wika ni Berto. Nilapastangan niya ang aking tahanan. Inapakapakan niya ang ginawa kong hardin na mga kabote. Hindi pa siya nakontento sa pagkuha ng mga pinatubo ko. Sinira niya pa ang hardin. Wika ng nakasanib. Pasensya na kung gano'n ang nangyari. Pero nauunawaan mo naman, di ba? Hindi kayo nakikita ng pangkaraniwang tao. Wika ni Berto. Tama ka. Pero hindi pa rin sapat ang dahilan na yon para hindi niya irespeto ang aming tahanan. Tugon ng sanib. Nauunawaan ko. Pero ang taong ito, ignorante sa kanyang kapaligiran. Hindi niya nga alam na totoo kayo eh. Kaya kung pwede, makikiusap ako, patawarin mo na siya. Alisin mo ang sakit na nilagay mo sa kanya. Wika ni Berto. Inaasahan itong magmamatigas ang nilalang dahil na din sa pagkasira ng tahanan. Pasensya na pero hindi ko maaaring gawin ang sinasabi mo. Hindi na maibabalik pa ang nasira kong hardin. Nararapat lang sa kanya ang parusang yan dahil lapastangan siya. Wika ng nakasanib. Nauunawaan ko ang sentimiento mo, kaibigan. Ngunit hindi ko rin maaaring hayaang parusahan mo ang taong ito sa hindi naman sinasadya na dahilan. Muling wika ni Berto. Pasensya na rin manggagamot.
Pero hindi ko rin aalisin ang sakit na inilagay ko sa katawan niya. Unti-unti siyang mamamatay dahil yon ang nararapat na parusa para sa kanya. Kung patuloy kang makikialam, pasensyahan tayo dahil hindi kita papalampasin. Tugon ng nakasanib. Kung ganon, wala na akong pagpipilian. Huwag mo lang sanang pagsisihan ng desisyon mo. Nakiusap ako ng maayos sa'yo, pero hindi mo ako pinakinggan. Wika ni Berto. Muli itong nag-usal ng dasal sa kanyang palad. Iniip ito sa katawan ng pasyente sabay hawak sa kamay nito. Muling nanginig ang katawan ng lalaki na para bang kinukuryente habang sumisigaw naman ang nakasanib na nilalang. Wala pa rin itong balak na sumuko kaya napilitan si Berto na patayin ito. Wala ka pa ring balak sumuko Pwes pasensyahan tayo. Dahil dito ko natatapusin ang buhay mo. Wika ni Berto. Teka, sandali lang, sumusuko na ako. Aalisin ko na ang sakit at papagalingin ko na ang kanya muka. Huwag mo lang akong patayin, taong kidlat. Tugon ng nakasanib habang ang pasyente naman tila may kung anong hinuhugot mula sa mukha nito. Natanggal ko na ang lahat ng nilagay ko. Pakawalan mo na ako. Wika ng nakasanib. Alam ko yung ugali niyong mga itim na engkanto Mapagiganti kayo. Kaya pasensya na. Hindi kita maaaring pakawalan. Tugon ng binata. Sabay dikit ng mutya ng kidlat sa katawan ng pasyente. Nanginig ito. Ilang segundo ang nakalipas ay muli itong nawalan ng malay. Kitang-kita ng mga kaanak ang unti-unting pagnipis ng namamagang mukha ng pasyente. Maayos na siya. Maaari na kayong umuwi. Magkakamalayan mamaya. Wika ni Berto. Laking pasasalamat ng mga kaanak nito sa kanya. Nagawang agapan ng binata ang sakit ng pasyente. At habang nag-uusap ang mga ito, biglang pumasok si Joseph. Natataranta na parang nakakita ng kung anong nakakatakot na bagay. Pare, nandito sila, Dindo. Anong sinabi mo? Paano nilang nalaman yung bahay ko? Hindi ko alam, pare. Pero kasama nila si Mang Boyong. Ano? Kasama nila si tatay? Dali-daling lumabas ang binata. Nakitang masayang nakikipag-usap si Mang Boyong sa pangkat nila Dindo. O tamang-tama, nandito pala siya ngayon. Berto anak, hinahanap ka daw ng mga kaibigan mo. Kanina pa sila nagtatanong sa baryo kaya sinama ko na lang. Wika nito. Hindi na umimik pa si Berto. Hinayaan nitong makapasok ang ama sa tahanan at doon kinompronta si Dindo. Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Wika ni Berto. Kumalma ka. Wala kaming masamang tangka sa'yo. Isuko mo lang ang kaibigan mo. Wala na tayong pag-uusapan. Isipin mo na lang ang mga taong nakapaligid sa'yo. Kung patuloy kang magmamatigas, baka pati sila madamay sa gagawin ko at ikaw ang sisihin nila. Wika ni Dindo. Ang tigas din ng ulo mo Sinabi nang hindi nyo makukuha ang kaibigan ko. Kaya umalis na kayo. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Matapos magsalita ni Berto, nagtabihan ang mga tao. Anong akala mo sa akin? Kagaya ng una nating pagkikita. Pasensya ka na, pero hindi ako nag-iisa ngayon. Tabang anak ko,
Kung talagang mapilit ka, kukunin namin ang sapilitan ng kaibigan mo. Wika ni Graciano. Subukan niyong humakbang ng isang beses pa. Magsisisi kayo. Wika ni Berto. Tumawa ng malakas si Graciano at sinubukang humakbang. Tinatakot mo ba ako? Kamakailan lang nagkaharap tayo. Hindi ka nga makakilos ng maayos. Tapos ngayon nagbabanta ka. Wika ni Graciano. Hindi ako nagbabanta. Bakit hindi mo subukang humakbang? Tugon ni Berto. Biglang tumakbo si Dindo papunta sa kanya. Laking gulat nito dahil biglang bumulusok ang malakas na kidlat mula sa kalangitan. Napasigaw si Graciano dahil tuluyang natupok ang katawan ni Dindo. Walang yaka. Pinatay mo ang anak ko! Wika ni Graciano. Binalaan ko na kayo eh. Ngayon kung hindi ka pa rin makikinig, bakit hindi mo subukang umatake nang malaman mo ang sinasabi ko? Hindi mo lamang ginagawa mo. Ngayon pagsisisihan mo ang lahat. Wika ng matanda sabay usal ng mga dasal. Isa-isang bumagsak ang mga taong nasa bakuran. Bagay na hindi naisip ni Berto na gagawin ng matanda. Isa kang malaking duwag. Bakit hindi ako ang harapin mo? Bakit kailangan mong mandamay ng mga tao? Tanong ni Berto. Ito ang kabayaran mo sa pagmamatigas. Kung isinuko mo ang kaibigan mo, hindi tayo aabot sa ganito. Tugon ni Graciano. Hindi alam ni Berto ang gagawin ng mga sandaling iyon. Hindi nito magawang humakbang dahil maaaring mapahamak ang mga taong nasa paligid. Hanggang sa biglang sumagi sa isipan nito ang isang dasal na nasa libreta. Ipinikit ng binata ang kanyang mga mata. Marahang nag-usal. Ikinumpas ni Berto ang kanyang mga kamay sa hangin upang buuin ng simbolong sumasagisag sa dasal. Walang kaalam-alamang binata na ang simbolong iyon. Isang uri ng pananggalang o balabal na sumasakop sa kanyang kinakatayuan. Maging si Graciano, hindi inakalang magagawa ito ni Berto. Ngayon, hindi mo na madadamay ang ibang tao. Ang labang to sa pagitan nating dalawa. Kaya ako ang harapin mo. Wika ni Berto. Malakas ang loob mo. Pagbibigyan kita. Tugon ni Graciano. Nag-usal ng dasalang matanda. Naramdaman ni Berto ang mga atake nito. Alam ng binata na mahusay sa kumbate ang mga kagaya niyang mangkukulam. Bagay na hindi halos napagandaan ng binata. Ilang ulit tinamaan si Berto. Ngunit dahil sa taglay na malakas sa depensa, nagagawa niyang makaligtas. Hanggang sa hindi na kinakaya ng katawan ng mga atake, unti-unti itong nangihina, napapaluhod na lamang sa lupa. Hanggang dyan ka na lang ba? Ito ang napapala mo, mayabang na baguada. Hindi mo alam ang binabangga mo, bata. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagalawin ang kaibigan mo dahil kaluluwa mo ang kapalit niya. Wika ni Graciano. Hindi gumagana sa matanda ang pisikal na atake. Kaya wala nang ibang pagpipilian si Berto kundi gamitin ang huling alas. Lolo, alam kong ipinagbawal niyo ang paggamit sa dasal na to. Pero wala na ako magagawa. Ito na lang ang tanging paraan para matalo ko si Graciano. Kaya patawarin niyo sana ang pagsuway ko.
Wika ni Berto. Inilabas ang mutya ng kidlat at nilapag sa lupa. Sinugatan ng kanyang palad. Ginamit ang dugo bilang panulat. Gumawa ng pentagramo ang binata sa paligid ng mutya. Habang ginagawa niya ito, lumitaw ang pananggalang sa paligid ni Berto, dahilan para hindi makalapit si Gasciano. Matapos maisagawa ang pentagramo, nag-usal ito ng mga dasal. Itinaas ang mga kamay. Patuloy na nagdasal ang binata hanggang sa mapansin ni Gasciano ang marahang pamumuo ng itim na ulap sa kalangitan. Tuluyan itong natakpan ng mga bituin. Kumislap ang matatalas na kidlat mula sa ulap. Dahan-dahan namang nagliwanag ang paligid ni Berto, partikular sa lugar kung saan nakaguhit ang pentagramo. Nang idilat nito ang mga mata, nakita ng binata ang puting ahas, paikot-ikot sa kanyang katawan. Itinutok nito ang kanyang kamay kay Gasciano. Pasensyaan tayo, Gasciano. Pero katapusan mo na. Pinakawalan ang napakalakas na kidlat mula sa 4 na direksyon. Ilang segundo lang ay naging abo ang katawan ni Gasciano. Hindi makapaniwala ang binata na ganon kalakas ang orasyon. Napagtanto niya kung bakit ito pinagbawal ni Lolo Fernan. Dahan-dahang tumayo ang binata. Nilapitan ang mga taong nawalan ng malay. Mabuti na lang wala sa mga ito ang namatay. Laking pasasalamat ng binata. Nabura ang alaala ng mga ito. Berto, ayos ka lang ba? Tara, dun tayo sa loob ng bahay. Wika ni Joseph. Ayos lang ako, pare. Tulungan niyo na lang ni tatay ang mga tao. Tugon ni Berto. Naupo ito sa isang sulok habang binabalikan ang mga pangyayari. Napapangiti na lang ito. Kinausap sa isipan si Lolo Fernan. Mahusay, Berto. Nagawa mong gamitin ang orasyon na matagal ko nang pinag-aaralan. Isa sa mga dahilan kung bakit ipinagbawal ko itong gamitin, bukod sa napakalakas nito, mapaminsala. Hindi ko pa nagagamay ang saklaw ng kapangyarihan ng 4 na haligi ng kidlat. Nagulat si Berto. Narinig niya ang boses ng matanda sa isipan. Kayo ba talaga yan, Lolo Fernan? Baka naman pinaglalaroan lang ako ng isipan ko. Tugon ng binata. Ako ito, Apo. Masaya ako't nagtagumpay ka sa pagsasanay mo. Ngayon panatag na ako makakatawid sa kabilang buhay. Dahil alam kong nasa kamay ng tamang tao ang aking mutya. Ingatan mo ito. Gamitin sa mabuting gawain. Tugon ng matanda. Napangiti si Berto sa mga sinabi ni Lolo Fernan. Matapos ang pakikipag-usap, nawalan ng malay ang binata. Nagising na lang itong nakaiga sa kanyang ama habang binabantayan ni Mang Boyong at Joseph. Mabuti naman at nagising ka na. Akala namin natuluyan ka na din eh. Wika ni Mang Boyong. Hindi pa ako pwedeng mamatay ngayon, tay. Nagsisimula pa lang ang totoong laban. Malakas din yung nakalaban mo, pare, ha? Pero astig yung ginawa mo. Hindi ko inaasahan yun. O ikaw, Joseph. Huwag mong ipagkakalat ang mga nakita mo, ha? Eto naman, maaasahan mo ako dyan. Pero, paano yung mga taong nakakita? Tanong ni Joseph. Wala kang dapat alalahanin sa mga tao. Nakalimutan na nila ang nangyari. Ikaw lang at si tatay ang nakakalam ng ginawa ko. Tugon ni Berto.
Itinago ng kaibigan ang sekreto. Walang sino man ang nakaalam ng ginawa ni Berto. Sa paglipas ng panahon, nanatiling sekreto ang mga pangyayari hanggang sa kasalukuyan. Patuloy pa rin nanggagamot si Berto kahit meron siyang mataas sa posisyon sa pinagtatrabahuang kumpanya. Ni minsan hindi kinalimutan ng binata ang kanyang pangako. Si Joseph naman ay bumalik na sa kanilang probinsya sa Ilocos. Baon-baon ang mga alaala ng kaibigan. Paminsan ay dumadalaw ito kay Berto upang makipagkamustahan at kwentuhan. Patuloy na binabalikan ng dalawa ang kanilang mga karanasan. Natatawa na lang ang mga ito lalo na kapag naaalala ni Joseph ang nagawang kalokohan. Ngunit nag-iwan ito ng malaking aral na kailanman ay hindi makakalimutan. Huwag na huwag mong susubukang gumawa ng kasunduan sa kampo ng demonyo. Ang payo niya sa mga tao, huwag mong subukan kung hindi mo alam ang kakalabasan. Hindi lahat ng tao sa mundo ay nabiyayaan ng kaibigan na isang taong kidlat.